facing a potential crisis in oil supply. Dahil nga po potential na crisis po ito, dapat po tama po kaya na sabihin natin na kailangan po commensurate po yung solution po na dapat nating itapat sa namumuong krisis na ito. Mr. President, I'm willing to accept questions. May I ask His Honor to repeat the question? Yes, Mr. President, we are facing a potential crisis in oil supply, and this representation would like to ask that if it is also possible for us to be able to put up a solution commensurate to this potential crisis. Well, the bill on the floor right now, Mr. President, is an approach that the administration has asked that we act on with urgency, so that our people would feel some kind of relief from the increased prices. So the effect of this bill would be, it was stated earlier during the interpellation of Her Honor Senator Risa, we responded that there would be around an 11 peso decrease in the gasoline prices and around 6 peso increase, 7.72 increase in the diesel prices per liter, Mr. President. So yan yung isa sa mga solutions na pinopropose po ng administration at hinihiling na ipasa natin agad-agad, Mr. President. This is one of the solutions, Mr. President. There is no issue, there is no debate in that. But as the good Senator Risa also said, meron din siyang corresponding problem na ibibigay sapagkat yung para sa excise tax na ginagamit naman natin to protect our people, meron din corresponding problem na makikreate. Kaya po tinatanong ito kung meron pa tayong mas karapat-dapat na solusyon na maiisip. I'm thinking about supplying or I'm thinking about a measure that will supply our country under the circumstances of enough oil supply. Halimbawa po, Madam President, Mr. President, naisip niyo po bang tawagin natin yung ating JCEC, ito yung Joint Congressional Energy Commission, para po sa ganon mapag-usapan kung paano tayo makakakuha po ng langis sa iba't ibang kaparaanan. For example, Mr. President, I'm thinking about a tank-to-tank transaction. Ito po ay direktang pagkuha ng langis. Halimbawa, hindi na po natin gagaygayin yung Strait of Hormuz sapagkat talaga namang sinara na ng Iran yun. Dalawa pong posibilidad ang pwedeng mangyari, Mr. President. Siguro po, dumirekta tayo dyan sa refinery po ng Petronas. Yung Malaysia, kaibigan po natin yan. At yung isa po, kagaya po ng alam naman natin, ang Russia po nakakakuha direkta sa Rotterdam. Ginagamit po niya yung route dyan sa pagitan ng Korea at saka ng Japan. At siya po ay lalabas do sa Arctic Sea. Makakarating siya sa Rotterdam gamit po yung mga tanker, sariling tanker. Iyon po sana yung iniisip natin na ibang paraan, hindi lamang po yung excise tax. Alam ko pong makakatulong ng konti. Ngunit sa aking palagay, isang palliative lamang po ito eh. Makakatulong po, bakit hindi? Ngunit, meron din siyang isang problemang i-create. Kasi pag inalis natin ang excise tax, yun pong tinatapatan naman na tulong nito para sa ating mga kababayan, nawawala din. So parang na-offset lang. So ang iniisip ko po, Mr. President, sana po kung makatawag tayo ng, makonvene po ninyo ang JCEC, may patawag po natin ang mga kababayan nating mga supplier ng langis para mapag-usapan po yung mas malaki at malawak pong pamamaraan
kung paano po natin magagawa ng paraan ang problemang ito. Mr. President, maganda ho yung mga suggestion ninyo. I'm sure nakikinig din ho ang executive sa atin based dun sa hearing namin and mga discussions we've had on the side. Talagang marami silang ine-explore na possibilities po with different countries, different routes. They're doing that, Mr. President. At kung ano naman maitutulong ng Congress, both the Senate and the House, open naman po talaga tayo dyan for the suggestions so that collectively we can find solutions, Mr. President. Yun nga po, Mr. President, kung makonvene po ninyo yung Joint Congressional Energy Commission, napakalaki pong step ito dahil mapapatawag po natin ang mga oil companies, yung kanila pong mga ginagamit na mga kaparaanan, iba't ibang kaparaanan, upang sa ganon ay maayos po natin ang namumuong problema ang kinakaharap ng ating bansa. Kahapon po, Mr. President, may kukwento ko po na nandun po ako sa South Korea. Alam po ninyo, sa aking pagtatanong, naapektuhan din sila pero isang araw lang. They were able to adjust doon sa sirkumstansya po. Kaya ang dali po nilang ayusin ang kanilang problema. Hindi ko po nakuha masyado ang detalye dahil nagmadali po ako para makauwi ako sa araw na ito. Ngunit isang araw lang po ang itinagal. At sila po ay nakagawa kagad ng mga kaparaanan para maitama po nila o may adjust po nila yung pangangailangan nila sang-ayon po sa nagaganap na development sa Middle East. Yun po sana yung aking gustong malaman, Mr. President, Your Honor, kung nakahanda po kayong tawagin natin ng JCEC sa lalong madaling panahon, makapulong po natin silang lahat. Para sa ganun ay makita po natin yung pinaka-ultimong kaparaanan. Maring hindi po masyadong ideal, ngunit makatutulong po, hindi lamang po sa pagsuspende ng kabayaran ng excise tax. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. President. Noted po yung suggestion ng ating kasamahan and we will coordinate with the House Energy Chairman to look into this possibility. Thank you.